Hello, my dear Leo. Second half of May. This is from May 16 hanggang sa katapusan, mga my dear. General reading. Mag-start tayo, my dear, sa energy ng iyong career, kadatungan. Doon tayo mag-start. 3 cards tayo doon. Sunod natin, my dear, yung energy ng iyong puso. Okay, love life. Basta may kinalaman sa puso. And hindi tayo magre-reading na may kinalaman sa usapin ng health. So, kung meron nararamdaman, mga my dear Leo, please magpakonsulta para malaman kung ano yung nararamdaman mo na yan. Okay? It's better, my dear. Mas maganda yon. Okay? Kasi iasa mo sa baraha. Kasi marami akong nare-receive ng mga message. Mag-health reading ka naman. Ay, nako. Ang tanging makakagawa lang ng maayos at proper na reading ay ang mga espesyalista, ang mga doktor. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Tama na muna ang sermon. Let's go na tayo sa energy or sa area ng iyong kadatungan. Money energy, career energy. Let's go, my dear Leo. Second half of May. Okay, we have here the 5 of Swords and the 6 of Pentacles. Sa energy ng 5 of Swords, parang meron ka ditong kakausapin, my dear. Mga tao na parang walang pakialam kung paano ka nag-share. Dito sa energy ng 6 of Pentacles is energy of sharing, giving, ayan. Pero sa paglabas nito, my dear, ang nakukuha ko dito is parang medyo balansin mo, my dear, yung pagbibigay ng usapin ng pinansyal. Dito, my dear, nakukuha ko na parang meron mga pag-uusap. Meron ako nakukuha ng mga tao na posibleng hindi ka maintindihan or magtatampo sa'yo, my dear, nang dahil magsasalita ka na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Baka, my dear, meron mga tao sa paligid mo na hindi pinapahalagahan ang usapin ng pinansyal, kaya mas mamarapatin mo, my dear Leo, na magsalita. Okay, magsasalita ka na, my dear, kakausapin mo na tong mga taong to. Kahit siguro, my dear, dahan-dahan mo tong kausapin, malumanay mo tong kausapin, my dear, mamasamain pa rin talaga, my dear, yun ang nararamdaman ko. Kasi, hindi nila tanggap yung kanilang pagkakamali. Walang acceptance, my dear. Okay? Baka ayaw din nila, my dear, na kinokorek sila. Okay? Pakiramdam nila inaapi sila or parang sinusumbatan sila. Maski ang pinaka-main purpose mo lang naman, my dear, ang pinaka-main goal mo lang kung bakit mo ginawa yon ay ang mai-correct kung paano sila humahawak ng pera, my dear, yung pahalagahan ba nila, my dear, yung usapin ng pinansyal. Posible din, my dear, na magsalita ka na rin sa mga tao na parang hindi gumagawa ng effort related sa usapin ng pinansyal. Yung mga sahod lang ng sahod, asa lang ng asa, sahod ng sahod pero walang trabaho, no? Sana all, no? So, yun ang nakukuha ko dito na energy, my dear, para magsasalita ka na, my dear, and medyo balance mo, my dear, yung usapin ng pinansyal. Medyo may pagkakuripot, my dear, yung energy mo, second half of May. Dagdagan natin yan, my dear. My dear Leo. Okay. Kala ko yun na yun. Okay, parang wala. Okay, ito na siya, my dear, the moon card. Okay. So, marami sa inyo, my dear, ang magkakaroon ng awakening. Okay? Makakagawa na ng desisyon. Okay? Magsasalita. Kaya marami sa inyo makakapagsalita na kasi posibleng yung iba sa inyo is napakatagal ng kinikimkim yung mga bagay na gusto mong sabihin. This time, sasabihin mo na, my dear. Marami sa inyo ang makakaisip ng mga panibagong daan sa usapin ng pinansyal, panibagong pamamaraan sa usapin ng pinansyal. Meron din mga lihim na mabubunyag, my dear, sa usapin ng pinansyal. Posible, my dear, na ikaw yung nagdadala, my dear, nung kaalaman doon sa lihim. Meron kang nalaman sa usapin ng pinansyal, lihim, tapos sasabihin mo na, my dear, kasi may revelation akong nakukuha sa card na to. Pero ang maganda lang, my dear, sa usapin ng moon card is parang nagkakaroon ka ng panibagong strategy or panibagong pamamaraan related sa energy ng pinansyal. Okay? So, nakikita mo na, my dear Leo, yung mga blockages sa energy ng pinansyal. Ikaw na mismo, my dear, nagkakaroon ka na ng acceptance. Okay? Na mali siguro na pinamihasa ako, mali siguro na bigay ako ng bigay, or else mali siguro na ganito yung paghawak ko sa usapin ng pinansyal. Okay? So, let's go tayo, my dear, sa usapin ng L-O-V-E, love. Okay, sa love tayo, my dear. Tingnan natin. Good luck talaga, my dear.
Good luck sa mga masesermonan. Okay, so we have here the Five of Cups. Ayan, makikita mo, my dear, malungkot yung energy mo dito. Nakatingin ka dito sa tatlong cups. Meron ka naman dalawang blessing dito sa likod. So, nakukuha ako dito, my dear, parang nadidismaya ka, no, sa energy ng love. Okay? Baka ito, my dear, itong mga kakausapin mo dito, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Baka ito yung mga tao na medyo malapit pa sa puso mo. Okay? Nakukuha ko rin dito, my dear, na parang merong toxic na energy or parang may negative na energy. Meron mga tao na parang hindi talaga pinapahalagahan, my dear, yung mga pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila. Okay? Kaya ang nangyayari, nagiging negative ka na rin kahit gaano karaming blessing ang nangyayari sa'yo, kahit maraming mga magagandang bagay ang nangyayari sa'yo, my dear Leo, nang dahil sa energy ng love. 'Di ba? Eto, nalulungkot ka. The Five of Cups. Okay? Dagdagan natin yan. May mga tao na hindi pinapahalagahan, my dear. Pinaparamdam na kulang. Kulang ang sustento. Kulang ang binibigay mo. Hindi sapat. Okay? So, we have here the energy of the lovers. Ayan. Okay. So, anong kasama niya dito? The Two of Cups. Mahal mo pa rin naman, my dear. Pakiramdam ko hindi ka talaga makaalis sa sitwasyon na to. Ang nakukuha ko lang talaga dito is meron mga naglilihim, okay? Meron mga malilihim na energy dito, my dear. Ayan. And doon ka nalulungkot kasi mahal na mahal mo, lahat willing kang gawin, pero parang naglilihim, yun ang nakukuha ko dito. Marami din sa inyo, my dear, ang nag-iisip na baka merong third party, merong namumuo na panibagong ugnayan, 'di ba? Parang gano'n na nakukuha ko diyan. Pero ito ay kutob lamang, my dear. Kasi parang hindi na nga natutuwa sa pino-provide mo or binibigay mo, my dear Leo, lalong-lalo na sa usapin ng pinansyal. Kaya parang napapaisip ka na baka meron ng ibang nagpapasaya, yun na nakukuha ko dito. Or very, very toxic lang talaga yung energy niya, my dear. Walang kakontentuhan kung sino man yung tinutukoy dito, my dear. Maski siguro ibenta mo yung buong kaluluwa mo, my dear, eh hindi magiging masaya itong tao na to, no? Kasi never enough, my dear, yung mga bagay na ginagawa mo para sa kanya, okay? So, additional cards tayo, my dear Leo. Additional cards, additional message. Gumagawa ka ng mga ano dito, my dear, mga hakbang sa usapin ng pinansyal. Sa usapin ng love, pakiramdam ko parang medyo nagiging silent ka dito, my dear. Meron ka nang iniinda pero hindi ka nagsasalita. Magsasalita ka lang siguro sa usapin ng pinansyal, pero yung mga personal na issue na may kinalaman sa usapin ng pagmamahal, hindi. Posibleng doon mo idaan, my dear, sa usapin ng pera, 'di ba? Iko-correct mo, sasabihin mo na, ayusin mo naman yung paghawak ng pera, pero parang hindi mo talaga sasabihin yung pinaka main issue, no? Yung pinaka punot dulo, my dear, ng iyong nararamdaman, hindi mo siya sasabihin. Kasi kung i-combine ko to, my dear, itong dalawang energy na to, ng love at saka ng career, ng usapin ng pinansyal, ang nakukuha ko dito is walang kakontentuhan. Kung sino man yung tao na yan, my dear, na iniisip mo or nagdudulot nitong Five of Cups na to, wala siyang kakontentuhan. Kaya therefore, parang napapaisip ka na, dahil mo mga naiisip. Baka meron na siyang iba, baka meron na nagpapasaya sa kanya, yun ang nakukuha ko dyan na energy. Let's go tayo, my dear, additional message. Leo, second half of May. Okay, we have here the Nine of Cups. Parang meron ka ditong hinihintay. Posible may kinalaman sa mga manifestation mo. Pero kung i-connect ko dito, baka hinihintay mo, my dear, na magbago tong tao na to or magbago yung usapin ng pinansyal. You are waiting for something sa card na to. Okay? Tingnan natin. The King, no, may energy siya ng Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Pero hindi ko kino-close na Taurus, Virgo, and Capricorn lang to, my dear. Welcome lahat ng zodiac sign. Meron lang siyang very earthy na energy. Hinihintay mo siya, okay? Baka hinihintay mo, my dear, na mag-provide din, kumilos din, dumiskarte din. Yun ang nakukuha ko dito. Tulungan ka sa usapin ng pinansyal, sa usapin ng love, yung makontento, my dear. No, yung matuwa, maging masaya sa kung ano yung i-provide mo. Honesty, maging honest, my dear, dito sa energy na to. Magsabi ng totoo. Posibleng may pagkasinungaling yung energy. Okay? So, let's go tayo, my dear. Dagdagan natin, my dear Leo.
We have here the energy of the star. Balancing ng emotion. Okay, at the same time, connected pa rin sa iyong mga manifestation. Ayan. So, ang kagandahan lang dito, my dear Leo, nandun pa rin yung energy na naniniwala ka na one of this day, maaayos din lahat to. One of this day, matutupad din yung mga pangarap mo dahil sa energy ng Nine of Cups, waiting energy. Hindi ka lamang nagwe-wait na parang magbago ang isang tao or ma-appreciate ka or parang gumawa ng changes sa buhay niya, pero waiting ka pa rin na magiging okay ang lahat. Nandoon pa rin talagang striving pa rin yung energy, no? Galaw-galaw pa rin talagang energy, my dear Leo. Continue pa rin sa paniniwala, kapit ka pa rin dun sa pangarap mo na matutupad mo yung energy ng mga manifestation mo. Yung area ng manifestation mo, my dear, nandoon pa rin. More on pera, my dear. Itong energy na to, sa totoo lang. Parang may sama lang ng loob dito sa energy ng love kasi hindi nga nakokontento, yun ang nakukuha ko, never enough yung mga bagay na ginagawa mo sa energy ng love. Mararamdaman mo yan, my dear, second half of May, na parang maski anong gawin mo, parang hindi nagiging masaya itong energy ng love. Hindi siya nakokontento, hindi siya nasasatisfied. Kaya nga, posible na makapagsalita ka rin, my dear, regarding sa energy ng pinansyal. Okay, yun ang nakukuha ko. Pero parang sa pagsasalita, my dear, sa pakikipag-usap mo, parang niya hindi niya tanggap or parang hindi niya accept. We have here the Five of Sword. Ayan, my dear, may Five of Sword ka doon, may Five of Sword ka rin dito. Ayan, so tamang dahan-dahan mo, my dear, i-correct ito. Dahan-dahan ka magsasalita, dahan-dahan mo express yung sarili mo. Pero karamihan sa inyo, my dear, hindi talaga ninyo sasabihin yung pinakapunot dulo ng pinaka-issue, no? Posibleng may kinalaman lang sa usapin ng pinansyal, medyo mag-o-open up ka lang na medyo kapos ka ngayon or medyo nahihirapan ka, ganun lang nakukuha ko. Very simple lang medyo na pag-o-open up. Pero sabi ko nga sa'yo, maski simple yung gawin mo na pag-o-open up na may kinalaman sa usapin ng pinansyal o sabihin mo, my dear, lahat, mamasamain at mamasamain pa rin nung tao na yon lahat ng sasabihin mo. Lalabas, my dear, na parang nagbibilang ka or nanunumbat ka. Okay? So, ang mangyayari dito, medyo magtatagal tong energy ng Five of Cups, Lovers, at saka Two of Cups. Medyo magtatagal yan, my dear, na medyo malungkot ka regarding sa energy ng love. Pakiramdam mo hindi binavalue lahat ng effort mo. Pakiramdam mo never enough lahat ng ginagawa mo. Kahit tumbling ka, kahit mag-split ka, never siyang magiging masaya. Okay? Meron din, my dear, energy na baka iniisip mo na meron ginagawang kalokohan tong tao na to or merong energy ng third party. Okay? Let's go na tayo. Additional message pa. Leo. Etong tatlo daw, kunin natin. Sige, ayan o, medyo sumeparate siya. Sumeparate. We have here the Five of Pentacles. Waiting energy, ang nakukuha ko dito, Five of Pentacles. Parang ine-expect mo, my dear, na anytime soon magkakaroon ng common sense tong tao na to. Tutulungan kanya sa usapin ng pinansyal. Ayan, ang nakukuha ko, my dear. Kikilos din siya. Magkakaroon siya ng pagkukusa, my dear. Or ma-absorb niya, my dear, yung mga sasabihin mo dito, my dear, sa energy ng pinansyal. Kasi hoping ka pa rin, my dear, na one of this day, magiging okay yung usapin ng pinansyal. Ayan. We have here the Seven of Wands. No, kahit na ganun yung nangyayari, my dear, medyo may mga toxic energy, may mga negative energy, maglalagay ka lang ng boundary, hindi ka gagawa ng cut-off. Siguro because of love, hindi mo magawang tanggalin, 'di ba? Posibleng anak mo, posibleng asawa mo, 'di ba? Hindi mo maputol yung connection doon sa tao na 'yon. Posibleng magulang mo, nanay mo, tatay mo, kamag-anak mo, hindi mo maputol yung connection, my dear. Pero ang gagawin mo, my dear, is maglalagay ka lang ng boundary. Sasabihin mo na, teka, hindi pwede na linggo-linggo nanghihingi kayo, hindi pwede na ganito, ganyan, hindi pwede yung ganon. Lalong-lalo na sa usapin ng pinansyal. Pero ulitin ko, my dear Leo, hindi ka mag-e-express ng totoong nararamdaman mo. Hindi mo sasabihin to, my dear. Hindi mo sasabihin ng direktahan na, oy, kaya lang ako nag-i-exist sa'yo kasi may pakinabang ako. Kaya mo lang ako mahal kasi nagsusuporta ako, kasi may napapakinabangan ka. Hindi mo sasabihin yon. Hindi mo rin sasabihin, my dear, yung mga hinala mo, yung mga doubt mo, yung mga fears mo, my dear, na ayan, baka meron ng ibang nagpapasaya sa'yo, baka meron ka ng kalaguyo, hindi mo sasabihin yung mga bagay na yan. Ang sasabihin mo lang, my dear, yung mga simple at major, my dear, na sakit dyan sa iyong puso. Yan ang nakukuha ko, my dear. We have here the energy of magician. Ayan, tuloy-tuloy pa rin, my dear, ang pagmamanifest mo. No? Medyo kinokontrol mo lang yung blockage. Hindi mo siya puputulin. Kinokontrol mo lang kasi ayaw mo rin siguro na mawala itong mga tao na to sa buhay mo.
Okay? Last card tayo, my dear. Napakaganda ng combination ng Star at saka ng Magician kasi tuloy-tuloy pa rin, my dear, yung iyong manifestation, 'di ba? Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo dito. We have here the King of Wands. Ayan. So, energy na naman ulit na nagmamanifest ka, my dear. So, there's a tendency, my dear, talagang kinakailangan mo ng help sa area na to related sa mga manifestation. Okay? Lalong-lalo sa usapin ng financial. So, mainam talaga, my dear Leo, no? Kung meron talagang tulungan, collaboration, cooperation, my dear, lalong-lalo sa loob ng pamilya, relationship, 'di ba? Dito sa area na to para hindi kamahirapan, my dear, kasi parang pakiramdam ko talaga parang nahihirapan ka na i-expand o extend or makapag-provide yung nahihirapan ko dito, nakikita ko dito, my dear, related sa energy ng financial, parang nahihirapan ka talaga dito, my dear. Ayan. Pero kagaya nga ng sinasabi ko, my dear, hindi mo sasabihin yun. Ang sasabihin mo lang, my dear, is ayusin nyo naman. Baka naman. Yung mga ganun lang ang sasabihin mo dito, my dear. We have here the Two of Cups. Ayan, my dear, no? Meron mga lihim talaga inside the connection sa pamilya, sa relationship. Meron talagang mga lihim. The love is there, my dear. Kaso merong mga lihim talaga. Meron mga ginagawa. Hindi ko sinasabi na siya lang. There's a tendency na pati ikaw din meron ka rin ginagawa. Kaso lahat kasi ng effort ay nasa iyo. Kaya ang nangyayari, lahat ng impact ay ramdam na ramdam mo. Okay? Pero hindi mo to sasabihin, my dear, yung mga hinala mo, yung mga kutob mo tungkol sa third party, sa mga panloloko, sa hindi nakaka-appreciate, hindi mo to sasabihin. Moderate lang, my dear, yung pakikipag-usap mo, yung energy na ilalabas mo, very moderate lang. Posibleng sabihin mo na, oy, mag-ingat kayo sa paggastos, magdahan-dahan kayo sa paggastos, yun na nakukuha ko lang na energy, magtipid. Parang ginagawa ng nanay ko, patayin ang ilaw pag hindi na ginagamit, yung parang mga ganun lang na energy. Pero yung pinaka main issue ay hindi mo sasabihin. Okay? So, my dear Leo, yan ang reading mo para sa yung second half of May. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.